Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yung umaga, Mister! Nahuhumaling at baliw na baliw sa isang lalaki? Ito po kay Sambakla. Binibigyan po siya ng pera. Lahat ng po sweldo na asawa ko, binibigay ko po sa kanya. Mahal-mahal ko po si Carlo. Kayang-kaya po siyang buhayin at pinagpalit ng mga anak ko dahil sa kanya. Wala akong trabaho. Kung anong gusto niya, bigyan sa akin. Bibigay ko yung gusto niya. Masakit po ang loob ko. Ba't po niya ako pinagpalit sa isang lalaki? Makingsing tigas kaya muli ng bato si Amado o tuluyan na siyang maging pusong mamon. Hoy, Amado! Isang bakla! Magpakatino ka! Galit na galit po siya. Okay lang po yun dahil hindi ko naman po siya mahal. Harapin natin yan at pag-usapan lang sa nag-isang Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawan! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Buong bayan, mag-face to face na! Sa mula, sa puti! Hala, sana sila ay magbati! Wala na sana ang labanan! Usapang maayos na lamang! Simulan na natin! Samahan niyo kami! Naku, sadyang makulay ang magparang buhay. Tayo magharapan ang ating pag-usapan. Aminan, awayan at mamagkayan. Gusto mo bang makisawsaw-taran ang kaibigan mamaya? Mga kapatid! Ano ba ang nangunguna tuwing umaga? Sinong sisipango? Sinong ngingiti? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Kamusta mga kapatid? Good morning sa inyong lahat. Nako, eto na. Si Mrs. ay naghihinanakit dahil Mr. niyang noon ay maton, aba ngayon, teka lang, parang nagiging pusong mamon. Ay, Han, seryoso at mabigat ang issue natin today. Sa palagay mo ba handa na ikaw at ang mga sausawero? Naku, Chang, ready na kami! Ngayon pa nga lang, intrigang-intriga na kami dito. Hindi ba mga sausawera? Humanda na kayo sa pag-awat B1 at B2. Tutulungan pa rin siyempre para magdesisyon para sa ikabubuti ng kanilang buhay ang ating mga bisita. Nandyan po si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating pinakamamahal na trio tagapayo. So, Pilipinas, what are we waiting for? Let's make it a come on. Face to face na! Gulong-gulo at litong-lito na raw siya sa mga nangyayari dahil ang kanyang mister di umano ay nahuhumaling at baliw na baliw sa isa pang mister. Oh my. Narito po si Maria Malari. Pasok! Ate Maria? Maria? Ano po ba? Maria. Oh, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Sino po itong mister ninyo? Ano pong pangalan Si niya? Armando Malyari po. Armando. Opo. Kayo po ba ay kasal? Kasal po kami. Gano'n nakatagal kayo nagsasama? Bali, 17 po. 17 years na po. Kayo po may anak? Dalawa po. Dalawa. Okay. Ano Ma'am. pong pinagmula ng problema ninyo? Yung pong nabalitaan ko po, ma'am, na yung asawa ko, pinadadalan ko ng pera. Mhm. Bakit po? Kayo ay Tatrabaho nagtatrabaho po ako, ma'am, po? sa Maynila. Tatlong
po yung isang buwan ko. Mhm. Pinadadala ko po sa kanya yung 2,000. Oho, para po sa mga Para anak po ninyo. sa mga anak ko. Oho. Ngayon po nabalitaan ko po, ma'am, mga anak ko, napapabayaan niya, lumalayas. Ilang taon po ang mga anak ninyo? 17 po. Yung panganay po ay Opo. 17. Lalaki po, babae? Lalaki po. Okay, yung sumunod? 15 po. Lalaki 15. rin po. Lalaki rin. Opo. Oo. So, dalawa lang po ang anak Opo, ninyo. opo. Okay, parehong lalaki. Opo. So, paano po ninyo nasabing napapabayaan? Kasi po yung pag-uwi ko rito nung last week na namasala ako sa mga anak ko, nang sumbong po yung mga anak ko. Nay, si tatay po laging wala rito sa bahay. Nasaan daw si tatay? Lagi Baka daw nagtatrabaho naman po. Lagi daw po sa barkada niya. Minsan po may kasama po siyang lalaki pumupunta rito. Sino po itong lalaking ito? Si Carlo po. Carlo, ang pangalan. Kaibigan po ito ni Mang Amado, matagal na? Hindi ko po alam, ma'am, kasi ngayon ko lang po nalaman. Hindi pa ho ninyo ito nakita Hindi pa sa po. loob ng 17 taon na pagsasama po ninyo? Opo. Noon po bang nagsasama kayo noon? May nakikita naman kayo ibang kabarkada niya? Wala naman po, ma'am. So itong Carlo na to, ang siyang nakita ng mga anak po ninyo na nandun sa bahay. Ano pong Opo, ginagawa nila doon? Nagsumbong po sa akin mga bata, nakikita po yung yung lalaki po at saka yung si tatay niya. Oho. Nagyayakapan po sila, ma'am, nag-aalikan. At ang nagsabi pa ho Mga nito anak sa po, inyo, ma'am, mga mga anak anak po pa. ninyo. Okay. Kinumpronta po ba ninyo si Mang Amado tungkol Kinausap dito? ko po siya, ma'am. Wala po silang nagawa. Nilayasan po ako, ma'am. Lumayas po, lumabas. Hindi po kayo sinagot? Hindi po, ma'am. Alam na alam mo may ginagawang Oho. Ngunit isa pa, ma'am, yung kapitbahay po namin, kaibigan ko, yung pati nagsabi sa akin. Ano po ang sinabi sa inyo? Ang asawa ko raw na may kasamang lalaki. Kasi, mga anak ko po, ma'am, pinapakain niya kasi napapabayaan niya. So ang sinasabi po ng kapitbahay nyo, ultimo ang mga anak po ninyo, hindi na rin naaasikaso ni Mang Amado dahil doon sa lalaki? Opo, ma'am, ganun. Swak po, ma'am. Totoo Okay. po yun. Diretsahang tanong, Ate Maria, nung una po ninyong nakilala at sinagot at pinakasalan si Mang Amado, may nakita po ba kayong mga ganyang senyales? Wala naman po, ma'am. Okay. Lalaking-lalaki siya? Lalaki Oo. siya. Pero yung umalis na po ako, man, trabaho na ako. Nagawin babae na siya. Ano ba yan? Nakumpirma po ba ninyong babae na? Babae na po siya, ma'am. Tignan mo, may ikaw na siya. O marami naman pong lalaking may hikaw. Oh, ma'am, forma sa akin. Tignan mo yung mga suot niya. Kaninang nagsalubong kami, ang ganda-ganda niya. Ah? Para siyang kabayong walang paa. Paano nangyaring ganon? Hindi, nung pagsasama nyo noon, wala po kayong nahalata? Wala naman po, ma'am. Oh, tinanong po ba ninyo, kinlaro nyo, sino itong Carlo? Hindi ko po siya kalala, ma'am, kasi Hindi, tinanong nyo Naku po po. ba kay Amado, karelasyon mo ba, boyfriend mo, kaibigan mo, textmate mo, ano? sabi niya sa akin, ma'am, kaibigan ko lang yun. Huwag ka nag-iisip ng masama. Oho. Yun, ma'am, nag-away-away na kami. Oo. Nalayasan niya na ako. Bago nangyari ito, diretsahang tanong, Ate Maria, ang something-something nyo, okay naman? Okay naman pong, yung pagkalas na lang pong sabi ko, mag-uusap tayo, mading, sabi ko sa kanya. Ano mo tawag nyo sa kanya? Mading. Mading. Opo, Armando po siya. Mading. Si Mading. Mading. Kasi ba't Mading? Si Mading naging bading. So talagang parang sinasabi nyo na, nakumpirmado nyo na talagang Bading siya, ma'am. si Mading ay bading? Kasi mga anak po niya nagsasabi eh. Oh. Pag daw po pumupunta rin si Mading at saka yung lalaki niya, Oh. pinaalis Pero kayo po, yung paglalambingan nyo, okay naman, bago nyo nahuli ito. Wala na po yun, ma'am. Hindi Wala po. na? Wala na. Kasi yun na lang pong last Mga kailan po pag- nawala ito? Yun na lang pong pag-last na alis ko, dire-diretso na po akong sa Manila. Oho. Patuloy-tuloy pa rin trabaho ko, patuloy-tuloy pa rin sweldo niya. 2,000 binibigay So saan sa daw po niya dinadala yung 2,000 na Doon po pinapadala sa nyo? lalaki niya, nagsusugal pa siya. Oh! Binibigyan niya pa ng pera. Mga kasawsawan, narito po ang taong pinakasalan at nagkaroon nga sila ng 2 anak ni Ate Maria. Ano kaya ang nangyari kung bakit ngayon ay tinatalikuran na niya ang pagiging lalaki at pagiging ama? Narito po si Amado Malyari. Pasok! Sandali lang!
talaga ay Becky na ngayon? Dami ko po, ma'am. Ay, inamin na po ni Mado na yun nga daw po, mukhang talagang Becky na siya. Alamin natin, bakit nagkaganon? At ano ang nangyari? Bakit pinakasalan niya at nagkaanak sila ni Ate Maria? Pakatutukan niyo, magbabalik po ang Face to Face. Makita ng mga anak po ninyo na nagkukulong daw kayo di umano sa kwarto nitong Carlo. May pahig naman po mga anak ko dahil kahit po ang ginagawa ko sa lalaki ko, pahig naman. Paano tinatapos? Dahil Paano? Hindi ko na po sila Ang tanong ko po, paano po ninyo nalaman na payag po sila? Kinausap niyo po ba ang mga bata? Nakausap po sila, humingi na naman pong pera, kahit tig-20 lang, basta madala mo dito yung lalaki. Okay lang tayo, sabi, basta may pera. Paano lumayas yung anak mo? Paano po ninyo pinaliwanag sa mga bata? Parang ang sinabi nyo lang sa mga bata, basta kahit may tig-20 sila, pwede kang mag-uwi ng lalaki? Pwede po sila. Mga kasawsawan, umamin na nga si Mading na siya ay bading at ngayon nga po ay kaharap na niya ang kanyang asawa na pinakasalan. 17 taon kayong nagsama at ngayon nga po ay ang mga anak pa ho ninyo mismo ang nagsasabi sa inyo pong misis na may inuuwi kayong lalaki sa bahay. May katotohanan po ba ito? Meron po. Kayo po ay nagpakasal 17 years ago kay Aling Maria. Opo. Bakit po? Pinikot lang mga po kung dahil hindi ko naman po siya talaga siya po sumasama sa bahay. Pinagre-redo lang po kung ano po binibigay niya sa akin dahil mamahalin ko lang po siya. Nung mga panahon po na yon, Kuya Amado, kayo po ba ay lalaki na noon o bading po? Bading po. Alam na yan kung bading ako, sumama siya sa akin dahil gusto niya ako eh. So talagang, Dalawa. Oh, bading naman talaga ako. Kahit kailan alam mo naman, kahit simulat sa pool, alam mo naman. Kunwari ka. so ang sinasabi po ninyo dito, Kuya Amado, simulat sa pool, bago pa naging kayo at nagpakasal, alam ni Ate Maria na bading kayo. Opo. Okay. Opo, Pero ang nakilala sabi ko sa po chat niya, ko, isang sa linggo unang lang po pagsasama niyo nagtatrabaho. naman daw po, okay kayo, lalaki kayo, tapos biglang ngayon lang daw, itong taon na ito, bigla-bigla, naging bading na daw po kayo. Opo, dahil po nakilala po si Carlo, dahil gwapo po siya talaga. Dahil binahag po siya kahit kailan. Saan po nakilala ang Carlo na ito? Siya, gwapo siya, ikaw hindi. Mukha kang palaka. Kahit kailan. Nagsawa na kayo, hindi kita mahal. Tanggap mo, Okay. hindi kita mahal. Sinasabi po ninyo, hindi nyo mahal. Hindi kita mahal. Ang mahal ko si Carlo. Talagang mahal ko siya. So hindi po ninyo mahal si Aling Maria at ang mahal po ninyo si Carlo. Paano po nagsimula ang pagmamahalan ninyo ni Carlo? Nakilala ko po siya sa isang tindahan. Nagpabili doon ko ka ng nagpisa sigarilyo. lumundi. Ibinili ko naman po siya dahil gwapo siya. Nakorsunadahan ko po siya. Aha. O so sabi po sa akin, pwede po Si siya. Carlo ba ang una mong karelasyon na lalaki? Hindi po. Pang-ilan na siya? Pangatlo po siya. Pangatlo. Okay. Dahil So anong sabi nagustuhan mo sa kanya? May itsura po siya dahil po nakashort siya, magandang katawan, may pogi naman po siya, maputi. Dahil po kaya po siya Si Carlo po ba ay binata? binata. Alam ko po, binata siya. Sabi po sa akin, binata niya. Dahil po lahat po ng pera nga sa akin, binibigyan niya sa akin, binibigyan ko sa kanya dahil mahal ko siya. Pati So yung ang mga pera anak ko, pong pinagtatrabahuan ni Aling Maria na dapat ay pangkain po dun sa inyong mga anak, naibibigay po ninyo ng buong buo kay Carlo? Opo. Oh! So paano ang mga bata? Binibigyan ko naman po kahit magkaro lang, basta yung sobra doon, binibigay ko na po sa kay Carlo. Paano po ulit ang mga bata? May pangkailangan po silang pangkain, pang-aral, Gumagawa po sila baon. ng ano nila, trabaho nila, kahit na lang po, papasukin nila, kahit nagtatambak lang ng pulo pa, para na makapagkakain sila. At bakit sila po ang nagtatrabaho kung obligasyon po ninyo bilang ama na sila po ay Dahil buhayin? sabi ng nanay niya, hindi na sila papapasukin, kaya ang gusto nila, magtrabaho sila dahil siya, hindi naman niya naasikaso. Ang isa pang nakakabagabag dito, Hindi kita mahal, kahit ang gawin mo pa. nakakabagabag pa Ano mo, dito, kasarap ko, bakit kita mamahalin? Kuya Amado, ay bakit naman po kailangan pang dalhin sa bahay po ninyo si Amado at makita ng mga anak po ninyo na nagkukulong daw kayo di umano sa kwarto nitong Carlo? Eh, pahig naman po mga anak ko, dahil kahit po ang ginagawa ko sa lalaki po, pahig naman po. Paano tinatapos? Dahil Paano? Hindi ko na Hindi po po. sila Ang tinatakot. tanong ko po, paano po ninyo nalaman na payag po sila? Kinausap niyo po ba ang mga bata? Nakusap ko po sila, humingi na naman pong pera, kahit tig-20 lang, basta madala mo dito yung lalaki. Okay lang tayo, sabi, basta may pera. Paano lumayas yung mga anak mo? Paano po ninyo pinaliwanag sa mga bata? Parang ang sinabi niyo lang sa mga bata, basta kahit may tig-20 sila, pwede kang mag-uwi ng lalaki?
Pwede po sir. So, akala po ninyo na pag binigyan nyo ng 20, okay na ang damdamin nila? Po, okay na. Natapaalan niya yung mga anak niya para magawa yung gusto niya. Dahil gusto nila kung magkapera, dahil ikaw di pula pa ako. Babibigyan ko! Dahil sa akin, Bakit mo siya sinisisi, Kuya Amado, kung ikaw nga inamin mo mismo, binibigay mo ang pera na hindi naman sa iyo doon sa Carlo? Ikaw nga ang walang trabaho, ikaw ang ama ng mga bata. Eh, wala naman po kalabada naman. Nagkikipaglabada lang po. Dahil gusto ko lang po kalabada. Kaya po, nagagastos ko. Binigay po sa lalaki. Oh. So, diretsahang tanong, minahal mo ba si Ate Maria? Pinalala ko din po, pero hindi po masyado katulad kay Carlo. Ngayon, hindi masyado. Oh! Sinugod at muntik na raw siyang sabunutan ni Amado dahil sa pagsusumbong niya kay Maria sa mga nakita niya. Ano ba ang nakita niya? Narito po, si Evangeline Franco. Pasok! Ay, Amado, babae yan! Sandali lang! Kundi sa'yo, dito, wala tayo dito. Utang na loob! Totoo naman! Sandali lang, Ate Evangeline! Ano pong nakita ninyo, Ate Vanji, na ginagawa ni Kuya Amado? Binibigyan niya po yung pera sa lalaki niya. Nawa po ako sa Nakakausap bata. niyo po yung mga bata. Ano pong sinasabi? Anong Di ba damdamin bakit nila? ganyan si tatay, Ana, hindi kami pinapakain, ganun. Yung lalaki binibigay siya sa lalaki yung pera. Bayaan niyo ako, sumbong ko sa nanay mo ako. So yun po ba ang dahilan, Ate Evangeline, kung bakit nagsumbong kayo kay Ate Maria? Na Naawa bukod na daw ako sa doon, kapatid. may nahuli pa rin daw kayo na naghahalikan o may kahalikan di umano itong si Kuya Amado. Sino kahalikan? Si Carlo, ma'am, lalaki niya. So talagang mahal na mahal po ninyo yung Carlo na yun. Opo, Gano'n na po ba kayo katagal? wala pa pong 2 buwan, bago pa lang po. Bago pa lang. Nakakailang beses na kayong magbigay ng pera. 2 beses po. Bakit kailangan po ninyo bigyan siya ng pera? Eh, kailangan po niya kahit pa paano. Dahil wala po din po siyang trabaho, binibigay po po. Mga anak niya, hindi niya lang binibigyan. Hindi niya pinapakain. Sa lalaki niya lang binibigay yung pera. Pagod na pagod yung asawa niya magtrabaho para sa mga anak. So ang tanong ko, Kuya Amado, paano pag tumigil ng pagbigay sa iyo si Ate Maria ng pera at ibigay na lang niya yung direkta sa kanyang mga anak, anong ibibigay mo kay Carlo? Bigyan Trabaho naman po, buhay niya. maghanap buhay po. Maghahanap buhay naman po ako. Dr. Camille, bakit ho kaya merong ganong tao na hindi po sensitibo dun sa aspeto na yun na kailangan din ay ikonsidera nila yung damdamin ng kanilang mga anak pagdating po doon? Kasi parang sa salita ngayon ni Kuya Amado, parang ngayon lang siya naging maligaya na wala siyang bukang bibig kundi si Carlo. Kasi Chang, may mga pagkakataon yung tinatawag natin na repression and suppression. Okay, may mga pag-uugali tayo or may mga pangyayari sa buhay natin na ayaw na nating mangyari uli. So, ang tawag doon repression. Para kakalimutan na natin. So, pag may tinanong ka, balikan nga natin kung ano nangyari, pasensya na, hindi ko masyadong matandaan. Ngayon, yung suppression naman, may mga pangyayari na kagaya nito. Alam niya na ganyan yung kanyang sitwasyon nun, pinipilit niya na sana hindi magano'n, pigilan yon. Pero once na may nakapush ng button na gano'n, ay, lalabas lahat yan. Babalik at babalik siya sa dati, tapos magtutuloy-tuloy na yun. Mahirap yung pinigilan, tapos ibabalik. Kasi ang mangyayari, mas yung behavior na hindi maganda ilalabas. Yung tinatawag mo na ego and super ego, yung super ego na yung moral values mo, kakalimutan yan lahat yun. Yung ego lang ang lalabas. Ano ibig sabihin nun? Lahat lang na makakapagpaligaya sa kanya, nasasabihin niya na, hindi, kontento ako dito. Iiwanan ko yung buong pamilya ko. Basta ang gusto ko lang yung makakapagpaligaya sa akin. Hindi niya iisipin yung mga implications nito na kung anong mangyayari pagkatapos. Salamat po, Dr. Camille. So parang ganun po ba ang nangyayari? Parang ang pakiramdam po ninyo ngayon, Mang Amado, ay oras na para kayo naman ay lumigaya at maging maligaya. Parang ganun po. Opo, ganun nga po, para lumigaya po. Bibigay ko na po gusto ko. May tanong si Hans. Ang ikinababahala ko lang, Chang, kasi okay lang ako dun sa gusto niyang lumigaya. Kaya lang sana, hindi yung perang pinapadalan para dapat sa mga anak Anak niya ang mapunta Yun dun po ang sa lalaki. ikinababahala ko, Kuya Oo. Mading.
Hindi po ibang tao itong dalawang batang pinag-uusapan po natin. Ito po ay dugot laman ninyo. Tignan mo, Kayo po ang ganda-ganda ng bumuo kamay mo. dyan. Tignan mo, Kayo tang-tang. po ang ama. Tama Kayo ba? po ang may malaking obligasyon at responsibilidad na hindi lamang po buhayin sila, kundi paaralin, pakainin, bigyan ng magandang buhay. Akong lalaki ngayon. Ay, naku, parang lumalabas mga kasawsawan. Si Ate Maria na daw ang lalaki kasi siya ang nagtatrabaho at si Kuya Amado ang taong bahay. Naku mga kasawsawan, eto na nga, lumalabas nga na ako mismo medyo battered, hindi ba? Kayo rin ba? Battered din kayo sa mga nangyayari. Gusto ko yung malaman sa pamamagitan ng inyong boto, wala ba kayo uputi? Para ba kay misis na nagtatrabaho, nagpapadala sa probinsya para sa kanyang mga anak? Eh kaso yung pinapadalhan pala, may boyfriend. At doon na pupunta, Bato Hands, go! Naku, Chang, naghula na naman ako dahil ang puti-puti na naman ng resulta ng ating boto, Hans. Kasi nga naman, Kuya Mating, una-muna dapat talaga lagi ang mga anak. Ay! Yan ang ating boto, Hans. Kausapin na po natin ang lalaking handang ipagpalit ni Amado para sa kanyang pamilya. Narito po ang naririnig nating sinasabi niyang Carlo na mahal niya. Si Carlo Maniago. Pasok! Ay, laki-laki ng... Sandali lang! Babae po yan! Okay, Ate Evangeline, sandali lang po. Sandali lang po. Nakalaktawan mo? Maasa ka sa asawa ko, may kang pera? Diretsa ang tanong, Carlo. Ba? May love sa akin? May lap! Pag gusto mo rin kasi binibigyan ka ng pera. Siyempre, nandrontang yun, lalaki Wala ako. ka ng pera. Diretsa ang tanong, may relasyon ba kayo ni Alam mo, Amado? Opo, pero. So siya talaga, he's the one. Confirm, mga kapatid, siya ang boyfriend nga ni Kuya Amado. Alamin natin ang kanilang love story. Magbabalik po ang Face to Face. Sabi niya nung lagi, pag-aalis sa bahay, uuwi siya sa kanila. Mag-aano sa pinsan niya, magtatrabaho ng construction. Kaya nagulat nga ako tubero. Sabi niya, tubero. Siguro siya ng bakla niya. Facebook sausawa na, mga kapatid. Michelle Layaw Sumildam. Chang, wala kaming ibang pinapanood dito pag umaga kundi F2F. Halos lahat ng taga rito sa poblasyon Lagayan, Abra, nagpakabit na ng cable para lang po mapanood ang show ninyo. Grabe, lahat ata Abay, nagulat ba kayo? Kami hindi na talagang confirm. Umamin na po si Carlo nga ang lalaking nagpapatibok ng puso ni Kuya Amado. Siya ba ang una mong karelasyon na Becky? Opo. Paanong nangyaring naging kayo? Wala ka bang girlfriend? Meron po akong asawa. Oh! May mga anak? Meron po. Ilan? 4. 4. So, ang perang binibigay ni Kuya Amado na 2,000 sa'yo, saan napupunta? Yan ang po 2,000 binibigay sa akin. Oh, magkano po? 500 lang po. Saan napupunta ang ibang pera? Hindi, nagsusugal po siya. Ah, nagsusugal ka pa? Talagang Oh. idol ko, Kuya Mating. Gusto ko maging ganyan. So, nung nagkakilala kayo, bakit ang sabi ni Mang Amado, binata ka? Yung ba ang pakilala mo? Opo. Bakit mo sinabing binata ka? Siyempre, baka po malaman niya may pamilya ko. Hindi niya na ako bibigyan ng pera. So, anong ginusto mo kay Amado? Pera lang po. Pera lang. Kaya ka nakikipagrelasyon sa kanya, pera lang din. Opo. So, para munang sinasabing, hindi mo siya mahal sa loob ng 2 buwan halos ng pagsasama nyo? Hindi po. Diretsa ang tanong. Nag-something-something na? Opo.
totoo na umaming ka naman sa mga staff namin at sinabi mong kahit paano nahulog na rin ang loob mo kay Amado? O bakit ngayon sinasabi mong pera lang? Ano ba talaga? Mahal mo o pera lang? Pag ginalaw ka niya po, siyempre babayaran ka niya. Anong trabaho mo, Kuya Carlo? Galaw-galaw kayo parang hindi maestro. Pero po, Ha? tubero. Baka ng katawan mo. Okay. Alam mo ka mo. Gaano katotoo na pinangakuan mo si Amado na magsasama kayo at ibabahay mo siya? Hindi ko po siguro kaya. O ikaw ang nangako nun, Amado, kay Carlo? Ako po nangako ko sa kanya dahil iuupak po siya ng kwarto at saka magsasama kami dalawa. Wala kang trabaho. Kuha ang pera. Yung na kayo Matapos po ninyong marinig, Kuya Amado, na pera lang ang habol sa inyo ni Carlo, kayo, paulit-ulit po ninyong sinabi kanina, mahal niyo siya, mahal niyo siya, mahal niyo siya, at kaya po ninyong talikuran ang buong pamilya ninyo para kay Carlo dahil siya ang mahal niyo. Lumalabas po ngayon, hindi po sa akin ang galing, kundi sa kanyang bibig mismo, na pera lang po ninyo ang habol niya. Kahit sinabi niya po sa akin, kahit narinig ko, mamahalin ko po rin po siya, bibigyan ko siya ng pera. Dahil mahal ko siya talaga sa bibitawan. Bakit ka papayag ng ganon, Amado? Wala po akong magagawa. Talaga siya po ang tibok ng puso ko. Attorney Ben, si Ate Maria po at si Kuya Amado ay kasal. 17 years nang nagsasama. Yung po bang ganitong, hindi naman natin kasi masasabing na-discover niya na Becky dahil sa umpisa pa lang bago sila nagpakasal, alam na niya na Becky pero umaasa siya na magbago pero hindi nga nagbago at nagtuloy-tuloy na nga at naging Becky na talaga. Ito po bang ginagawa na ito ni Kuya Amado na nagladlad na siya, tapos nagdadala pa ng lalaki sa bahay? Ano naman po ang laban ni Ate Maria dito na siyang legal niyang asawa at ng kanilang mga anak sa ginagawa po na ito ni Mang Amado? Bagaman yung orientasyon mo ay pusong babae, ngunit nasasaktan mo itong iyong asawa. So, ito ay pwede ngayon humingi ng protection order under Republic Act 9262 na tigilan mo na yung iyong ginagawang pananakit sa kanya sa pamamagitan ng binibigyan mo siya ng emotional disturbance or psychological violence, no? So pwede siya ngayong humingi ng protection order sa hukuman upang sa gayon itigil mo ito at paalisin ang iyong ekangay pakikipagrelasyon dito kay Carlo. Isang remedy yan na maaaring gawin ni Aling Maria Tiangani. Yun pong ginagawa ni Kuya Amado na nakikita ng kanyang mga anak na may dinadala siya pong lalaki sa bahay at nagkukulong sila sa kwarto. Ito nga pong si Carlo at binibigyan niya ng 20 pesos ang kanyang mga anak at sinasabihan na, o ayan, may 20 na kayo, pwede nang mag-uwi si papa o si tatay ng lalaki. Meron po bang nalabag doon si Mang Amado? Opo, Chang, kasi yun ay parang kinukorap niya yung pag-iisip ng kanyang mga anak. Kaya nga't yan ay maring masaklaw din ng child abuse law, yung ating Republic Act 7610. Meron pong binabanggit doon sa Section 10 ng nasabing batas na yung mga iba pang mga paraanan o aksyon upang maabuso ang mga bata. Katulad nga ng ginagawang ito ni Mang Amado, maring sampahan din siya ng kasong paglabag sa child abuse law. Tiangani. Mga kapatid, wala po siyang kaalam-alam tungkol sa nangyayari sa kanyang asawa pero sa oras na ito ay narinig po niya marahil na ang kanyang mister ay kinababaliwan nga ni Amado. Narito po, nahanap po namin si Mary Jane Maniago. Pasok! Wala akong kaalam-alam sa ginagawa niyo mga kayo? Kayo? Carlo, sino siya sa buhay mo? Sawak po. Diyos ko po, pinagpalit mo ako sa bading pa. Hindi ko talaga sukat akalain na gagawin mo sa akin yan. Ang kapal talaga ng mukha niyo.
Wala kang naramdaman na iba sa kinikilos ni Carlo. Wala naman po. Kamusta ang samahan ninyo? Okay naman po kasi sa bahay po ako may 4 po kaming anak. Nagtitinda-tinda po ako. Paminsan-minsan wala kasi wala rin po yan trabaho Nag-aasikaso ako ng mga anak ko. Pag biglaan, may inuuwi siyang 500, hindi ka ba nagtataka o nagugulat? Kasi ang sinasabi niya lagi, pag aalis sa bahay, uuwi siya sa kanila. Mag-aano sa pinsan niya, magtatrabaho ng construction. Kaya nagulat nga ako, tubero. Sabi niya, tubero, siya ng bakla niya. Abay, ang hindi ko alam kung nakakaano ba. Parang natatawa pa si Carlo na ngayong nabuking siya dito sa kanyang pinaggagawa. At aalamin natin ang iba pang kwento ni Ate Mary Jane. Tama ba? Sa amin pong pagbabalik. Babalik po ang face to face. Carlo, anong tawag mo kay Amado? Mama. Ha? Okay. Mama! Mama! Mamamatay na kayo! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolor. Gulat na gulat po si Mary Jane sa mga nalaman niya at paulit-ulit nga niyang sinasabi kahit naka-break tayo na wala siyang nalalaman at talagang nagulat siya sa mga narinig niya. Ate Mary Jane, una sa lahat, pasensya ka na kung narinig mo sa ganitong pamamaraan itong tinatago ni Carlo sa iyo. Di ko rin alam kung bakit nagawa niya, pero ang sinasabi niya ay pinatulan lamang niya si Amado ng dahil sa pera kasi kailangan niya ng pera. Ay, hindi ho rason ho yun yung pagpatol sa kay marami hong paraan para kumita ng pera. Hindi yung ganyan na 4 ho ang anak namin, hindi siya nahihiya. Maraming Nung paraan. nag-anak kayo ng 4, napag-usapan po ba ninyo na kaya niyang buhayin yon, paaralin, bigyan ng magandang kinabukasan? Okay naman po kasi yung pamumuhay namin nun Maayos naman kami. Pagka nun po kasi Paano kayo tuloy-tuloy ang nabubuhay trabaho sa niya. araw-araw nun? Yung father ko ho kasi dati nasa abroad. Doon kami nakatira. Tama naman nagtatrabaho din siya nun. Okay pa naman. Tapos nung magtatlo yung anak namin, doon na medyo umano yung trabaho niya. Paano-ano na lang. Iyon, yung mga magulang ko na yung bumubuhay sa amin nun. Pag walang Tapos ako minsan nagtitinda-tinda pag may nabibigay siyang pera. Hindi kaya nang dahil doon parang naging kampante si Carlo na hindi na niya kailangan magtrabaho ng todo-todo kasi sumusuporta naman ang mga magulang mo. Hindi ka ba parang naiilang doon sa ganung mga setup, Carlo? Makapula po ang mukha niya. Di na Nakakatanong ka? Di lang daw? Biruin mo, di ba? Saan paano pang hahanapin niya? Ando doon na siya sa bahay Ilang namin. taon na kayo nagsasama, Mary Jane? 15 years old na yung panganay, 16 years na kami nagsasama. 16 years na kayo nagsasama. Sa loob ng 16 years na yon, nanloko ba siya ng babae? Wala naman ho siyang Anong mga malalaking pinag-aawayan nyo? Ang lang niya yung dun sa looban, nagsusugal, nagiinom, yun lang naman ang libangan niya nagsusugal doon. din. Baka ho kaya siya naghahanap ng pera para naman sabihin niya sa... Sa sugalan ba kayo nagkakilala na dalawa? Binibigay. Sa sugalan kayo nagkakilala po, Kuya Amado? Sugalan din po. Sa sugalan. Tumpak ang mga hinala. So mag-classmate pala sila. Carlo, anong tawag mo kay Amado? Mama. Ha? Mama! Mama! Mamamatay na kayo! Mama! Ang tanong ko sa inyong dalawa, derechahan, Carlo at Kuya Amado, kaya niyo bang iwan ang mga pamilya niyo para sa pagmamahalan niyo sa isa't isa? Hindi mo kaya, Carlo? Kaya iwan ng pamilya ko. Hindi daw niya kayang iwan. Kuya Amado, ikaw, kaya mong iwan ang mga anak mo para kay Carlo? Hindi rin po. Hindi rin. Pero bakit kanina sinasabi mo si Carlo ang kaligayahan niya? Tanungin naman natin kaya ang mga kababaihan. Mary Jane at Ate Maria.
kaya niyo po bang iwan ang dalawang ito sa ngalan ng mga anak po ninyo? Ako po, ma'am, hindi ko po masasabi kasi para po sa mga bata na mangangailangan, para pag malaki na sila, lumakad, tumanda, kilala pa rin nila yung magulang nila. Hindi ko naman tinatanggal yung karapatan niya sa mga anak niya. Kayo po, Mary Jane. Ako po, hindi ko masasabi talaga matatanggap ko siya sa ngayon. Hindi ko talaga hindi ko lubos maisip talaga na ba't nagawa niya sa akin yan. Ang sinasabi niya kasing dahilan, hirap daw ng buhay, kinailangan lang na may kitain siya. Hindi po. O kaya, kasi o baka naman talagang may problema na si Carlo sa kanyang addiksyon sa pagsusugal. Hindi ko po alam sa kanya. Basta ako po, hindi ko kung matatanggap ko siya sa ngayon. Umaasa po kaming lahat dito sa face-to-face na pag nakausap na po ng ating trio tagapayo ang ating mga bisita ngayong umaga ay kahit paano masusolusyonan pa ang problemang ito na kanila pong pinagdadaanan. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa mga anak ko. Mga bata kasi may mga na-apekto rin. Hindi yung sinasabi ko nga. Yung pagiging epekto nito na hindi maganda. Lalo, yung 15 years old na babae na Lalaki po. So makipag-ayos kayo sa inyo. Lalo ka na. May ganang tawad sa asawa mo, di ba? Ha? Opo. Siya pala, nagpakahirap para may tagulyo yung pamilya. Tapos, yung pera pupunta lang sa iba. Pati nag-ipon ka. Nahirap ma-restore yung diwala ng mga anak mo. Alam ko pong, Attorney Ben, napakahirap nitong ating problema ngayong umaga, lalo na para dun po sa mga kababaihang nasa puti. Dahil talaga pong masakit para po sa kanila na malaman na ganito ang pinagdadaanan po nila sa piling ni Amado at ni Carlo. Totoo po yan, Chang, at unang-una ako ay bagaman nalulungkot at nakikiramay sa kalagayan ng mga narito sa puti, sa kalagayan ni Aling Maria at ni Marian. Subalit, ang hangarin pa rin namin sa programang ito ay magkaroon ng kalutasan ng inyong nararamdaman na ngayon ay kalungkutan. At yan ang nais ko ring iparating sa kalagayan ng narito sa pula, lalong higit sa kalagayan ni Mang Amado. Ako'y patuloy na humihingi sa iyo ng konsiderasyon, bagaman ikaw ay may pusong babae, ngunit sa kalagayan mo na ikaw ay nagpakasal, nagkaroon ng 2 anak, ay dapat manindigan ka, Mang Amado, na talagang ipakita mo na ikaw ay mabuting asawa at mabuting ama ng iyong mga anak. Sa kalagayan mo, Carlo, marami namang mga hanap buhay. Hindi yung mga bagay na ito ang siyang ibubuhay mo sa iyong pamilya. So sana sa dako pa roon ng inyong mga buhay, hangad namin ang kapayapaan ng bawat isa sa inyo. Yun lamang. Sa mga pagkakataon na merong mga ganitong klaseng mga pangyayari na ang mga tulad ni Mang Amado ay mag-aasawa, natatandaan ko siguro mahigit 1.5 taon na ang ating CS na si Bebot, na siya bagamat ay isang Becky, alam nyo, Mang Amado, lahat gagawin para sa anak. Lahat. Pati pagmamanicure, pedicure gagawin. Magtitinda kahit ano. Kaya tuloy inisip ko na tama si Hans, ikaw nga lang yata yung kauna-unahan na hindi gumagawa ng pagmamalasakit sa inyong mga anak. Dahil kung tutuusin nga, mas dual pa yung role nyo eh. Pero pwede pa kayo maging nanay at tatay. Sana yun na lang pinag-igihan nyo. Bagamat nagulat nga ako, naglalaba pala kayo, yun yung trabaho eh. Pero sana yung mga kinikita nyo doon para sa anak nyo. Yun lang. Naguguluhan ka at nalilito ka sa kung sino ka, Mang Amado. Isang krisis sa iyong personalidad ang nararamdaman mo. Ngunit tulad ng sinabi po ni Atty.,
na ang tinahak mo at pinili mong estado sa buhay ay yung may asawa. At sa pagiging may asawa ay nagkaroon ka ng anak. Sana tuloy-tuloy na yon. Naging consistent ang iyong role bilang ama, bilang asawa. Alam niyo, Carlo at mga amado, pareho kayo. You have one thing in common. Pareho kayo ama at pareho kayo asawa. Sana ay maghiwalay kayo at gampanan niyo ang pagiging ama sa inyong mga anak. Sana dito ay matuto tayong panindigan ng ating responsibilidad bilang isang totoong tao, bilang isang anak ng Diyos. Salamat. Thank you sa ating pong trio, tagapayo. Ate Maria, Ate Mary Jane, kayo po ang tatanungin ko ng isang mabigat na desisyon. Kasi alam ko pong napakahirap nito at napakasakit para po sa inyo. Paano po ba natin ito maayos o masusolusyonan sa palagay po ninyo? Ikaw ang mauna, Mary Jane. Gusto ko po siya yung magpaliwanag sa mga anak ko. Bakit po niya nagawa yung ganun? Hindi ko po kasi kayang ipaliwanag ng ako lang po eh. Yun lang po. Siya po ang magpaliwanag. Kayo po, Aling Maria. Sa akin naman po, okay naman. Basta yung ayusin na lang yung buhay niya. Kasi para po sa mga bata eh. Binata na po yung mga anak niya. Tatanda rin niya sa mga bata rin mag-aalaga sa kanya. At kami naman po dito sa Face to Face, maaasahan po ninyo na bibigyan po namin ng suporta ang mga bata pagdating po dyan. Sisiguraduhin po namin ang mga bata, ang 4 mong anak at ang 2 po ninyong anak ay madala kay Dr. Camille at sila po ay dadaan sa isang counseling at kakausapin po ang mga bata. At si Doktora po ang makakapagsabi sa inyo kung kailangan ng kausapin ni Carlo ang kanyang mga anak at kung paano niya dapat kausapin ang kanyang mga anak at ganun din si Kuya Amado sa kanyang 2 binata. So, kayo po bang dalawa kaya ninyong magpaliwanag sa inyong mga anak? Opo, kaya ko po. Ikaw, Kuya Amado, Kaya ko po. kakayanin mo. So, yung sa inyong 2, paano po yun? Wala na po. Titigil na ako po. Carlo, ibibigay ko ang pagkakataon na ito na makausap mo si Mary Jane. Kung sa palagay mong meron kang kailangang sabihin, meron kang dapat ihingi ng tawad, hindi ko alam. Nasa sayo na yan. Mary Jane, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Hindi na maulit. Magbabago na ako. Yun lang pong masabi ko. Sa ngayon po, hindi ko po kasi maano yung paghingi niya ng tawad sa akin. Hindi ko po mapapatawad siya sa ngayon. Hindi ko po alam kung kailan. Pero makakauwi siya sa amin, alang-alang sa mga anak ko. Pero sa akin, hindi ko po alam kung kailan kami magiging okay sa ginawa niya sa akin. Naunawaan po namin at nire-respeto na naman namin po ang inyong desisyon at ang inyong damdamin dahil alam naman po namin kung saan yung pinanggagalingan ninyong sakit at sama ng loob din. So, alam din po namin na tanging panahon lang ang makakapagsabi kung kailan po ninyo mapapatawad si Carlo. Pero, mabuti po na nasabi nyo na ng diretsahan ng ganun at napaalam po ninyo sa kanya. Kuya Amado, kanina, ang tapang-tapang mo, sinisigawan mo ang ina ng iyong mga anak na hindi mo siya mahal, hindi mo siya kailangan. Si Carlo ang mahal mo, pero eto pa rin siya. Nagtsatsaga, umaasa na magbabago ka, umaasa na magiging prioridad mo ang mga bata at umaasa siyang mabubuo pa rin ang pamilya ninyo. Hindi ka pa nakakahingi ng tawad. Sinasabi na ni Ate Maria na tinatanggap ka na niya. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Lahat ng nagawa ko sa'yo, babaw natin sa lupa. Mahal pa rin kita. Yun lang po. Gusto ko sana pagdating ng araw, wag na sanang mangyari yun. Yun na lang para sa mga bata na lang.
Isipin mo na lang yung mga bata. Yun lang po. At sana nga po, Kuya Amado at Carlos, ating naging pag-uusap na ito ay mas naunawaan po ninyo kung gaano nyo dapat pahalagahan ang inyong mga anak. At kung gaano dapat isipin ninyo yung magiging epekto nito sa mga bata na mahihirapan, maguguluhan, at bibit-bitin ito hanggang sa kanilang pagtanda. So hangad namin na maunawaan ito ng mga bata, matanggap, gagabayan natin sila sa tulong ng clinic ni Dr. Camille. So sana nga lang po, matupad ninyo, Kuya Carlo at Kuya Amado, ang mga pangako po ninyo. Hanggang doon na lamang po ang aming magagawa at makakaya sa puntong ito. Ang susunod na pong mga pangyayari ay nasa kamay na po ninyo ng bawat isa sa inyo. So sana po, maghari pa rin yung pagmamahal, yung kapatawaran, Ate Mary Jane, darating din yun. Salamat sa binigay po ninyong pagtitiwala sa amin. Aminan na po tayo mga kapatid. Sadyang ang totoo ang kasabihang, the truth will set you free. Hindi pwedeng itago ang isang bagay na magbibigay kalayaan sa lahat. Para po itong sugat na kung itatago at hindi gagamutin, ay mas lalong lalaki at lalala. Kaya naman habang maliit pa ito, ay agad ng aksyonan upang walang labis na masaktan. Mga kasawsawan, minsan po ang kalayaan din ng iba ay maaring makasakit sa ilan. Kaya naman sana ay maging handa po tayo sa bawat realidad ng buhay. Matutunan sana nating tanggapin ang katotohanan at harapin ang buhay ng maluwag sa ating pong kalooban. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mabuti na ang malaman ang masakit na katotohanan kaysa ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at syempre pa sa iyo din, Hans Mortel, ang aking co-host. Thank you, Dance Squad. B1 at B2, napagod ba you? Sa ating trio, tagapayo, ang ating po mga sausawero at sausawera, at syempre po sa ating bisita ngayong umaga, salamat din po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa aming programa. Gusto lamang po naming batiin din ng happy birthday si Sir Philip Santos ng Force Inc. Salamat sa suporta at pagmamahal sa face-to-face and God bless you po, sir. We wish you good health. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong tiyang Ami na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ay, ang sarap magkabit! Si Manong Chuper, jackpot! Nainggit ka dahil malaki ang perang Ay, hindi talaga kinukuha. kaya Tiyang Ami. Kaya ang proud kabete, kahit best friend niya ang legal na asawa. Pinatira ko po yan ng iwan niya ng asawa niya. Nakalimutan mo na ba ang lahat-lahat ng yon? Magkakawatak-watak na ba ang pamilya? Lahat ng sinusweldo binibigay sa'yo. Di ba galing kasi Tiyang Ami kung binili nga kumikisa sa kanya. Mahal niyo na si Ella. Parang gano'n na po, ma'am. Kung pati anak, nagdurusa na. Bakit kailangan mong pumasok sa trabaho? Kasi patutulungan ko po yung mga kapatid ko para makapag-aral. Maganda kaya yung makasira ka ng pamilya. Face to face, ngayong